May tanong dito ang isang kababayan nating OFW na namatay na daw ang kanyang employer na lalaki na original na sponsor niya sa kanyang kontrata. At ngayon daw ay nilipat sa asawa ang kanyang sponsorship at yun na ang nakalagay sa kontrata niya ngayon. Pero magkakasama naman sila sa iisang bahay. Ang tanong niya ngayon ay kailangan pa daw ba niya magpa-verify ng kontrata? Maraming beses ko na nga itong nabanggit sa mga videos ko. At ang sagot ay yes. Basta nalipat or nabago ang pangalan ng sponsor nyo sa inyong kontrata, kahit anak pa man yan, asawa, or kasama nyo sa iisang bahay, basta napalitan ang orihinal na pangalan ng iyong sponsor ay considered na kayo as change employer, kahit kamag-anak pa yan. At kailangan nyo na magpa-verify ng panibagong kontrata. Ganon din sa mga skilled workers guys, kapag nilipat ang sponsorship nyo sa sister company ng inyong kumpanya, at kahit iisa pa ang owner, basta napalitan ang pangalan ng inyong sponsor sa inyong kontrata, ay kailangan nyo na ng panibagong polo contract verification. Sa mga latest requirements naman pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, eto guys, may ginawa akong video na September update. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang pagbabago hanggang sa susunod na buwan. Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng September 2024. Bermans na naman, Merry Christmas sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga OFW. Mapalad tayong sa Pilipinas magpapasko. Ngunit maraming pera ang kailangan nating dalhin. Wala namang pagbabago sa mga requirements pauwi sa Pilipinas o pabalik sa ibang bansa. Pero pinag-iingat ng ating gobyerno ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga OFW, sa nakakahawang sakit na Mpox. Kaya guys, kapag meron kayong sintomas, kagaya na lang ng mga skin rashes o pamamantal ng balat, ay dapat sagutan nyo ang e-travel health declaration ng matapat. Ngunit wala namang pinapatupad na mandatory isolation ang gobyerno natin, dahil ayon sa kanila na manageable naman ang nasabing sakit. Sa mga lalabas at papasok naman daw ng bansa, kakailanganin na mag-fill out ng e-travel form, kung saan ilalagay kung may sintomas ka tulad ng rashes, blisters at vesicles. Wala raw mandatory isolation at pwedeng umuwi ang Mpox suspect habang hinihintay ang resulta. Giit ng DOH, very manageable ang kaso ng Mpox sa bansa. So, ang mga kailangan lang pauwi sa Pilipinas ay ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. Pero sa mga OFW na manggagaling sa bansang Saudi Arabia, ay kailangan nyo ng printed exit re-entry visa. Actually guys, ay online na ito. Pero mas maigi na mayroon kayong printed nito dahil nahanap yan sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw kapag mag-for good na. Kapag mag-for good na kayo guys, ang kailangan nyo lang is e-travel arrival card, passport, ticket at ang inyong final exit visa o kaya naman cancellation paper na tinatawag dito sa UAE. Hindi na kailangan ng kontrata, OEC or ng polo verified contract kapag mag-for good na. Sa mga OFW naman na may mga employment changes na babalik pa rin sa ibang bansa, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan ang apelyido sa passport, visa at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa. At mga first time na uuwi sa Pilipinas na mga documented OFW. Required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayong updated OEC sa POA sa Pilipinas. Pero kung dati na kayo nakapagbakasyon, dati na nakapag-verify ng kontrata at dati na nakakuha ng OEC at babalik pa rin sa parehong employer at walang any employment changes, hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata. Kailangan nyo lang mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account na makukuha nyo na lang ito online. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt.
Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay pwede kayong sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. O kaya naman ay dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. At pwede kayong magpaprint ng OEC exemption nyo sa kanila. Basta guys, kahit for OEC exemption na kayo, ay lagi nyo dadalhin ang latest printed contract nyo kapag magbabaksyon kayo sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements pabalik sa ibang bansa at wala pa rin namang pagbabago. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong valid working visa. Dito naman sa United Arab Emirates guys, ay Emirates ID na natin ang ipapakita sa immigration dahil ang Emirates ID na natin ang nagsisilbing visa dito sa United Arab Emirates. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil 2 years ang validity ng ating OWA membership. Pwede kayo mag-renew sa any OWA office sa Pilipinas o kaya naman sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Ayan guys ang mga updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng September 2024. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng OEC exemption online. Dahil guys, kinuhanan ko ng OEC exemption ang kasamahan ko dito na uuwi para sa kanyang bakasyon ngayong katapusan ng July. 1 buwan lang kasi ang bakasyon na kinuha niya, kaya pwede na siyang mag-acquire ng OEC exemption dahil 2 months naman ang validity nito. At ginawan ko din ang video para maipakita at maituro ko sa inyo. At para makapag-acquire na kayo ng inyong OEC exemption ay pupunta kayo sa PAPSBAM website na onlineservices.dmw.gov.ph na ilalagay ko na yung link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. And after nyo mapasok yung website, ay i-click nyo lang yung let's go. Ilagay nyo na ngayon ang inyong email address at ang inyong password, then click login. Pero guys, kapag ganito ang lumalabas, ay huwag kayong matakot dahil kailangan nyo lang muli ulitin ang inyong pag-login. At inulit ko nga ulit ang pag-login ng email address at ng password ng kasama ko. At nakapag-login na nga ako. At makikita nyo dito na input your pag-ibig ID. I-close nyo lang yan guys kung wala naman kayong pag-ibig dahil pwede naman kayong makapag-proceed kahit walang pag-ibig number. Hindi kagaya dati. Then, eto na guys, kapag nandito na kayo sa inyong dashboard para makapag-acquire na kayo ng inyong OEC exemption, ay i-click nyo yung balik manggagawa na nakalagay sa gilid. At lalabas ito. Mababasa nyo dito, passport data available. Pag-ibig number, not available. Pero i-click nyo lang yang next. At lalabas ito, previous BM contract do not have deployment details. Huwag kayong matakot guys. I-click nyo lang yang close. Then ilalagay nyo na ang date ng pabalik nyo sa ibang bansa. Take note guys na kapag mag-a-acquire kayo ng OEC exemption is ang date pabalik sa ibang bansa or yung flight nyo pabalik sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ang ating OEC or OEC exemption ay ginagamit natin kapag papunta tayo sa abroad or sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. And after nyo malagay yung date ng flight nyo pabalik sa ibang bansa ay i-click nyo lang yang next. At lalabas na ito guys. May mga tanong dyan sa baba na kung are you returning to this employer? Are you returning to this job site? Are you returning to this position? At yung pang-apat na tanong na you aware daw na you may face disciplinary action kung mga maling impormasyon ang ilalagay mo. Ang sagot dyan guys ay kailangan nyo lang lahat i-click ang yes. Dahil nga wala namang pagbabago sa employment information nyo.
And after nyo maklik lahat ng yes, ay lalabas na ito. Evaluator's Remarks. At may makikita nyo dyan na pula, Print OEC, at nakalagay lahat ng information nyo at status completed. So, i-click nyo lang yan guys, kulay pula na Print OEC. And after nyo maklik yung Print OEC at dapat meron kayong document viewer para makita nyo ang inyong OEC. So, kapag naklik nyo na yan, ay eto na guys. Yan na ang inyong OEC exemption. Ganun lang kadali mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account. So, ang tanong ng karamihan na kailangan pa daw ba magpa-verify ng kontrata kapag nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer at wala namang pagbabago sa employment information. Ang sagot guys, kapag nakapag-acquire na kayo ng OEC exemption at wala namang pagbabago sa employment information, ay hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Okay na yan guys, dalhin nyo lang inyong printed valid contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin sa immigration. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.